Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Pope Francis, ililibing na sa Basilica of St. Mary Major bukas. National Food Authority, itinangging panghayop ang ibebentang 20 pesos na kada kilo na bigas. Magandang kalidad, tiniyak. Panibagong round ng oil price hike, nakaamba sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, isa patay sa banggaan ng motorsiklo sa Agno, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, commemorative stamps para sa mga 2024 Olympic medalists inilabas na ng PhilPost. At sa showbiz spotted, K-drama star na si Lee Min-ho dumating na sa Pilipinas para sa kanyang Min-ho-verse fan meeting. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Ang video po na inyong napapanood sa inyong TV screen ay live nakuha mula sa sa Basilica, St. Peter's Basilica sa Vatican, kung saan nagpapatuloy pa rin po ang pagdagsa ng mga Katoliko na gustong masilayan at mag-aalay ng dasal para sa yumaong Santo Papa. Samantala, una po sa ating mga balita, nakatakda ng ilibing bukas ang mga labi ni Pope Francis sa Basilica Santa Maria Maggiore bilang pagtalima sa kanyang munting kahilingan. Balikan natin ang mga huling oras ng The People's Pope na yumanig sa buong simbahang Katolika. Narito ang report ni James Galange. Pagtunog ng mga kampana. Yan ang isa sa mga naging senyales matapos kumpirmahin ng Vatican ang pagpanaw ng tinaguriang The People's Pope na si Pope Francis nitong Lunes. Ang 88-year-old pontiff pumanaw dahil sa stroke na sinundan naman ng coma at irreversible cardiocirculatory collapse mula sa mga iniinda nitong sakit na double pneumonia at bronchitis. Matatandang agad idinala sa ospital ng Santo Papa matapos ang isang misa nitong Pebrero kung saan ito napahinto at tila naging atras abante ang kondisyon sa mahigit isang buwang gamutan. At sa araw ng kanyang pagkamatay, agad din na bumuhos ang pakikiramay mula sa mga mananampalataya sa iba't ibang panig ng mundo at inalalang kanyang legasiya sa halos 12 taong panunungkulan. Matatandang maski sa mga huling sandali ng Santo Papa ay nagawa pa rito mabigyan ng basbas ang mga tao sa St. Peter's Basilica sa nagdaang Easter Sunday. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! Samantala, nang ipakita na sa publiko ang kanyang mga labi, patuloy na ipinamalas si Pope Francis ang kanyang pagiging mapagkumbaba sa pamamagitan ng kanyang kagustuhan para sa isang simpleng puntod at kabaong nayari lamang sa kahoy. Habang naiulat din natin ang nais paglibingan ng Santo Papa na inihayag nito sa kanyang Spiritual Testament noong 2022 ay mailibing sa Papal Basilica of Santa Maria Maggiore kung saan iba sa nakasanayang libingan ng mga Santo Papa. Naging malapit si Pope Francis sa mga Pilipino nang dumalaw ito sa bansa upang makiramay sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. At kahapon, nag-alay ng mga bulaklak ang ilan sa mga deboto sa Apostolic Nunciature sa Taft Avenue, kung saan dating nanirahan si Pope Francis nang dumalaw ito sa Pilipinas. Naglagak rin ng imahe ni Pope Francis sa iba't ibang simbahan sa buong mundo at makiisa sa pagdarasal para sa kanyang kaluluwa. Samantala, muling nag-viral din ang sinaluduhan ng lahat ang pagdarasal ng Santo Papa noong panahon ng COVID-19 pandemic habang naglalakad na mag-isa sa St. Peter's Basilica na adhikaing mailapit ang simbahan sa lahat. At bukas ay nakatakda ng ilibing ang Santo Papa alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas. Habang pinangunahan naman ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang ika-4 na pagdarasal ng Santo Rosario para sa kaluluwa ng yumaong Santo Papa sa harap ng Basilica of St. Mary Major. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa kaugnay na balita, nakatakdang mag-alay ng Thanksgiving Mass ang Tacloban, Leyte, kasabay ng huling paghihimlay kay Pope Francis bukas. Ito'y bilang pagkilala sa madamdaming pakikiisa ng Santo Papa sa mga sinalanta ng Super Bagyong Yolanda noong taong 2013. Ang balitang yan sa pagtutok ni Milky Regunan. Isang misang idaraos para kay yumaong Pope Francis sa Tacloban City sa Leyte bukas Sabado araw ng kanyang libing. Ito ang paghinumdom at tribute of gratitude na gaganapin sa tarmac ng DZR Airport dakong alas 2:30 ng hapon. Inaasa magtitipon-tipon dito ang mga residente ng Eastern Visayas at lahat ay magsusuot ng puti para alalahanin at sama-samang kilalanin ang Santo Papa. Matatandaan na noong January 2015, bumisita si Pope Francis sa Tacloban na noon ay ground zero matapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda noong 2013. Matapos nila ang 10 taon mula noong bumisita si Lolo Kiko na sa mga residente ng Tacloban na sabay-sabay na sabihing, "Damo nga salamat Pope Francis, di ka namon makakalimtan." Ang pagtitipon ay hindi lamang para magluksa kundi pasasalamat sa Santo Papa. Sa mga taga-Tacloban, nagbigay inspirasyon ang Santo Papa sa milyong-milyong tao matapos ang pananalasa ng Yolanda. Ay kay House Speaker Martin Romualdez, ang naging pagbisita ni Pope Francis sa Tacloban ay inspirasyon para muli silang bumangon matapos ang matinding kalamidad. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalikan po natin ang report na yan ni Boy Gonzales. Samantala sa iba pang mga balita, pinalaga naman ng National Food Authority o NFA ang patutsada ni Vice President Sara Duterte na panghayop ang 20 pesos na kada kilo ng bigas na ide-deploy sa iba't ibang lugar sa Visayas. Git ng ahensya, ito ay fit for human consumption. Una sa balitang yan, si Kyle Bulias. Iginiit ng National Food Authority na ligtas kainin ng tao ang bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos kada kilo sa Visayas Region. Ito ang ginawang pagtitiyak ni NFA Administrator Larry Lacson kasunod ng pag-question dito ni Vice President Sara Duterte. Pinuna kasi ng Vice Presidente ang desisyon ng pamahalaan na sa Visayas lamang gawin ang pagbebenta ng 20 pesos na kilo ng bigas. Sabi ni Duterte, pinapaasa lang ng naturang programa ang mga Pilipino, gayong ang bigas na 20 pesos lamang ang halaga ay maaaring hindi naligtas kainin ng tao at para na lamang sa mga hayop. Hirit pa na ikalawang Pangulo, posibleng nahihirapan ang alyansa na makakuha ng boto sa Visayas Region kaya dito nila napiling magbenta ng bigas. Kaugnay nito, ginarantiya ni Lacson na fit for human consumption pa rin ang mga bigas na kanilang ibinebenta. Maganda pa rin naman po ito. At yun nga, katulad ng nababanggit ko sa inyo, ito po ay regular on a monthly basis. Chine-check po iyan, tinetest, inaamoy, at lahat po ng parameters nila. So kapag yan ay hindi pumasa na sa parameters ng NFA, hindi na po yan nilalabas. So ganun po tayo kasigurado dun sa testing system natin. Una rito, binweltahan ng Malacanang ang pahayag ni VP Sara at sinabing huwag pairalin ang crab mentality para maisakatuparan ang programa ng pamahalaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ikalawang sunod na linggo, namumuro na naman ang taas presyo sa mga produktong petrolyo matapos ang mahal na araw. Ang Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible ang 80 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos na increase sa kada litro ng gasolina, 40 centavos hanggang piso sa kada litro ng diesel, habang 50 centavos hanggang 70 centavos sa kada litro ng kerosene. Sinabi ni Romero na itutulak ito ng panibagong sanksyon ng Amerika sa Iran na nagpahigpit sa pandaigdigang supply. Gayon din ang mas matindi kaysa inaasahang pagbagsak ng inventaryo ng krudo sa Estados Unidos.
Good news naman po para sa mga solo parent, may alok na libreng sakay ang pamunuan ng MRT3 at LRT2 sa araw ng Sabado bukas, Abril 26. Ito'y bilang pakikisa ng nasabing rail lines sa pagdiriwang ng National Solo Parents Week at tugon na rin sa kahilingan ng DSWD. Maaaring ma-avail ang free ride ng mga solo parent mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 at magpapatuloy mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang kailangan lang ay ipakita ang kanilang solo parent ID sa mga istasyon ng MRT Lines 3 at LRT Line 2 kung saan sila ay sasakay. Babalikan po natin ang report na yan na may kinalaman sa pagtanggi ng China. Samantala, balikan muna natin ang report ni Boy Gonzales na may kinalaman po doon sa Pope Jeep na report po kanina. RH29, Boy Gonzales. Inilibot sa ilang simbahan ng Pope Jeep na ginamit ni Pope Francis sa kanyang papal visit sa ating bansa noong 2015. Kabilang sa pinunta nito ngayong umaga ay ang Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno o Quiapo Church sa lungsod ng Maynila. Ang sasakyan ay jeepney style na tatak Pinoy na nagpapakita rin sa kababaang loob ng Santo Papa. Sa Pope Jeep inilagay din ang isang life-size standee ni Pope Francis. Maraming nagpalitrato ng mga deboto ng Jesus Nazareno na nagsimba sa Basilica Minor ngayong huling Biyernes ng Abril, sabi ni Emil Lorenzo ng Armored Transport Plus Incorporated. Iniling ng mga simbahan na mailibot ang Pope Jeep kasunod ng pagpanaw ni Pope Francis. Prineserba at inilagaan nila ang Pope Jeep dahil sa bahagi na ito ng ating kasaysayan at sinakyan ng Pope Francis. Sa hapon naman, ang Pope Jeep ay dadalhin sa Antonio Parish Church sa lungsod ng Makati. Inilabas na ng Philippine Postal Corporation o PhilPost ang commemorative stamps para sa mga 2024 Olympic medalists na sina Carlos Yulo, Nesty Petesio at Ira Villegas. Ang pasilip sa mga naturang stamp tutukan sa report ni Millie Borja. Inilunsad ng Philippine Postal Corporation o PhilPost ang espesyal na edisyon ng mga selyo bilang pagkilala sa mga 2024 Paris Olympics medalists na sina Carlos Yulo, Nesty Petesio at Ira Villegas. Ginawa ang opisyal na seremonya sa 2025 National Philatelic Exhibition na isinagawa sa Logi Chinatown, Manila, katuwang ang Philippine Philatelic Federation Incorporated. Itinampok sa mga selyo ang makasaysayang tagumpay ng tatlong atleta gamit ang mga imahe ni Yulo, Petesio at Villegas. Ang disenyo ay likha ni Jose Antonio Jaime, ang in-house artist ng PhilPost. Bagamat hindi nakadalaw sa seremonya, nagpadala si Yulo ng mensahe ng pasasalamat kung saan tinawag niya ang parangal na ito bilang malaking inspirasyon at malaking karangalan. Ayon kay PhilPost Postmaster General at CEO Luis Carlos, ang mga naturang selyo ay nagkukwento ng determinasyon, pagsusumikap at pagmamalasakit sa bayan. Kabilang sa mga dumalo sa unveiling ng fame stamps, sina Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion, mga kinutlawan mula sa Philippine Sports Commission at opisyal ng PhilPost. Ang buong sheet ng mga commemorative stamp ay ibebenta mula 100 piso hanggang 268 pesos at magiging available sa lahat ng PhilPost offices sa buong bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maring pinabulaan na ng China ang di umano'y tangkang panghihimasok nito sa 2025 midterm election sa Pilipinas. Batay sa ulat ng National Security Council o NSC, balikan natin ang mga detalye sa report ni Wina Hesoro. We have no interest in interfering in Philippine elections. Ito ang maring itinanggi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun sa ulat mula sa National Security Council ng Pilipinas na ito umano ay nakikialam sa darating na midterm elections sa bansa. Ayon kay Jiakun, naninindigan ng China sa prinsipyo ng non-interference o hindi pakikialam sa panloob na usapin ng ibang bansa. Gayunman sa isang pagdinig sa Senado ukol sa espionage at submersible drones, inihag ni NSC
Assistant Director General Jonathan Malaya na may mga indikasyon na may mga operasyon umano ang Chinese state para maimpluwensyahan ang eleksyon. Samantala sa panayam naman ng DZRH News kay Senator Francis Tolentino, ibinunyag niyang may mga troll farm umanong ipinapatakbo ang China sa Pilipinas na layong siraan ang gobyerno, ang bansa at mga anti-China na personalidad. Yung investigasyon po namin sa yung submersible drone, dinala na kamakaluwa sa Senado, yung drone mismo na forensics na. Kung nakita nyo, halos 5 tao po yung nagbuhat noon. At yung ebidensya ay nagtuturo na nagre-remit po yun, nagtatransmit ng signal sa China. Ayon kay Senator Tolentino, ilan sa mga nasa likod ng troll farm ay mga Pinoy. Aniya malaki ang sinasahod ng trolls at may bonus pa silang nakukuha na nakadepende sa mga napapa-viral nilang usapin. Ito naman po yung inilabas ko po na ang Chinese Embassy ang nagbabayad ng troll farms. Pinakita ko po yung kontrata, pinakita ko po yung mga resibo, pinakita ko po yung mga screenshots kung paano sila naghuhutos at kung sino-sino yung mga personalidad na titirahin at magre-report sila. Nandito po, meron kasing, alam nyo, ang nangyayari dito, may mga nagpapanggap na nagte-text, halimbawa nagpapanggap na teacher, maestra, nagpapanggap na pulis, nagpapanggap na OFW, nagpapanggap na estudyante, businessman, nagagalit sa kung sinong tao, maging sa pamahalaan, pala naman hindi totoo. Paliwanag ni Tolentino, ang mga ito aniya ang magkokomento sa social media at magpapakalat ng fake news at manlilinlang sa mga Pilipino. Tukay na po lahat sila. Tukay na rin po yung mga ginawa nila, kung ano yung ginawa nila, kung sino mga pangalan ng tao na kanilang siniraan. At kabilang po ako doon. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan na halos 30 kandidato sa midterm elections inakusahan ng umano'y vote buying. Sa MBC TV Global, US President Donald Trump nanawagang itigil ng Russia ang opensiba laban sa Ukraine. At sa showbiz, spotted Papa P. Piolo Pascual kumasa sa Kim Seon-ho smile trend. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Umabot na sa halos 30 o 29 na local candidates ang nasasangkot sa issue ng vote buying. Ayon sa Kontrabigay Committee ng Commission on Elections, inisyuhan na nila ng show cause orders ang mga nasabing kandidato para pagpaliwanagin kung bakit hindi dapat ma-disqualify at kasuhan ng paglabag sa election code. Kabilang sa mga pinagpapaliwanag sina Caloocan City Mayor Along Malapitan, Malabon City Mayor Jeannie Sandoval at Manila Mayoral Tibets dating Mayor Isko Moreno at Sam Versosa Jr. Bukod sa mga nabanggit, nahaharap din sa issue ng vote buying si Baybay City Leyte Mayoral Candidate Marilu Baligod, ilang mga tumatakbo sa pagkakongresista na sina running Bulacan 4th District Representative Ana Hernandez, Quezon City 3rd District Representative Julian Coseteng at Baybay City Leyte 5th District Representative Levito Baligod. Nasa listahan din ng mga kandidatong may issue ng vote buying ang tumatakbong miyembro ng Sangguniang Bayan na sina Jerry Jose ng Villaverde, Nueva Vizcaya, tumatakbong gobernador ng Masbate na si Richard Co at iba pa. Higit 2 linggo bago ang midterm elections, paspasan ang investigasyon ng pambansang pulisya kaugnay ng mga napaulat na seri ng election-related violence. Kabilang dito ang assassination kay Rizal Mayor Joel Ruma, gayon din ang umano'y pagbabanta sa ating provincial reporter na si Romy Gonzalez. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Patuloy na iniimbestigahan ng pambansang pulisya ang iba't ibang suspected election-related incident, kabilang na ang pagpatay sa isang alkalde sa Cagayan at pagbabanta sa DZRH reporter sa Abra. 17 araw bago ang halalan, tiniyak ng PNP
Napaigtingin pa nito ang mga operasyon para maiwasan ang karahasan sa buong Pilipinas. Sa Cagayan, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang pulisya kaugnay ng hinihinalang pag-sniper kay Rizal Mayor Joel Ruma. Kabilang sa mga inaalam ng PNP ay kung saan nagmulang iba pang putok ng baril sa insidenteng ikinasugat din ng 2 pa katao. Sa Abara naman, sumaklolo na ang Media Security Vanguard, katuwang ng Presidential Task Force on Media Security para sa pagsasampa ng reklamo ni Provincial Correspondent Romy Gonzales. Hindi umano ipagsasawalang bahala ng PNP ang pamta kay Gonzales na sinasabing nanggaling sa isang congressional candidate na posibleng makasuhan na ng grave threat. Balay po natin yung grave threat po ng kanilang kaso. At titignan pa po ng kanilang attorney na kung ano po yung mga pwede nila. Sapagat yung mga ebidensya naman po ay medyo malalakas po dito at pinakagabihan yung media mambay. Yung kanyang phone print na kanyang mga text messages to Henry Messenger at yung po digital evidence po. Nanawagan si PNP Chief Police General Roel Francisco Marbil sa mga politiko, itigil ang pagbebenta at panatilihin ang peace and order, maging ang paggalang sa proseso ng eleksyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating pong ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, mataas ang banta ng delikadong heat index sa Dagupan City, Pangasinan na tinatayang aakyat muli sa 45 degrees Celsius. Batay sa datos ng Pag-asa mula pa noong Linggo at hanggang bukas, araw ng Sabado, ay hindi pumalya ang delikadong damang init sa nasabing lugar. Doble ingat po sa ating mga kababayan at huwag nang lumabas ng bahay ngayong tanghali kung hindi naman kinakailangan. Madarama rin ang heat index range na 43 to 44 degrees Celsius sa iba pang lalawigan, lalo na sa Northern at Central Luzon, pati na rin sa Mimaropa. Bunsod pa rin ito ng mainit na easterlies mula sa dagat Pasipiko. Samantala, asahan naman ang katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan at thunderstorm sa Southern Mindanao, epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ngayong weekend, magpapatuloy pa rin ang alinsangan na hatid ng easterlies sa Metro Manila at malalaking bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang registered owner at driver ng trailer truck na sangkot sa malagim na aksidente sa Marikina noong Miyerkules. Sa show cause order na inilabas, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigoro Mendoza na nais mabatid ng ahensya ang nangyari at kung may mga pagkakamali sa bahagi ng may-ari ng truck sa pagpapanatili ng sasakyan at kondisyon ng driver sa panahon ng aksidente. Sa report ng Marikina City Police Station, hindi kinaya ng trailer truck ang paakyat na bahagi ng Fortune Avenue kaya naatrasan nito ang ilang mga sasakyan habang nadaganan ng iba pa matapos na tumagilig at ang dala nitong container van. Bukod sa tsuper na isang passenger jeepney, kabilang din sa nasawi ang mag-ina na sakay ng isang sedan habang hindi bababa sa 10 katao pa ang nasugatan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck na nasampahan na ng patong-patong na kaso. Nanawagan naman si US President Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin na itigil na nito ang mga pag-atake sa Ukraine. Aniya, nagbibigay na ito ng pressure sa adhikaing muling isaalang-alang ang nakabinbin na peace talks. Yan at iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Matapos magpakawala ng Russia ng mga missile at drone na kumital sa halos 12 katao, agad na nawagan si US President Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin na itigil na ang mga pag-atake. Ayon kay Trump, patuloy ang Estados Unidos sa pagbibigay ng pressure sa Russia sa mithiing muling magkaroon ng dialogo na matapos na ang giyera sa nasabing rehiyon. We're putting a lot of pressure on Russia, and Russia knows that, and some people that are close to it know, or he wouldn't be talking right now. Giit pa ni Trump, may nangyayaring progreso na sa usapang pangkapayapaan at handa na raw ang Kremlin na isaalang-alang pagtigil ng digmaan at pagsakop sa Ukraine. Habang nakatakda namang mag-usap ang dalawang world leaders sa mga susunod na araw upang muling pag-usapan na nakabinbin na peace talks sa rehiyon. Sa iba pang balita, natagpuan naman ang bangkay ng isang lalaki na inatake ng pating sa Olga Beach, Hadar, Israel matapos ang 2 araw na paghahanap.
Normal sa nasabing dagat ang makalangoy ng mga turista ang mga dusky at sandbar shark. Ngunit mahigpit na paalala ng mga otoridad na huwag lumapit, hawakan at maski pakainin ang mga pating. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon at pansamantalang ipinagbabawal muna ang pagligo sa nasabing tourist attraction habang patuloy pa rin ang paghahanap sakaling may iba pang biktima ng naturang insidente. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, panay kilig vibes ang ating masasaksihan. Yan ay dahilan na dahil diyan dumating na sa bansa ang K-drama superstar na si Lee Min-ho para sa kanyang Manila fan meet. At ultimate heartthrob naman na si Piolo Pascual pinusuan online dahil sa kanyang entry sa trending na Kim Seon-ho Smile Challenge. Dapat may ganito ka rin na partner ha, practicing mo na. Panoorin natin ang report na yan ni Showbiz Angel. Nasa Pilipinas na ang South Korean actor na si Lee Min-ho para muling maghatid ng kilig sa Pinoy fans. Ito ay bilang bahagi ng kanyang Minhoverse fan meeting tour na gaganapin sa Mall of Asia Arena bukas April 26. Nagkalat na nga sa social media ang ilang videos ng dumating sa Ninoy Aquino International Airport ang K-drama star na minahal sa kanyang mga ginampanang karakter sa mga seryeng Boys Over Flowers, The Heir, City Hunter, The Legend of the Blue Sea at ang latest romance drama nitong When the Stars Gossip. Magunita na huling bumisita sa Pinas si Lee Min-ho October taong 2023. Samantala, sa mundo pa rin ng K-drama, trending nga ngayon ang Kim Seon-ho Smile. Mula yan sa isang eksena ng Korean actor sa hit series na When Life Gives You Tangerines. At syempre, tinagpahuli ang binansagang ultimate heartthrob na si Papa P, Piolo Pascual. Isang araw pa nga lang nakalipas mula nang in-upload ito sa TikTok, ang entry ni Piolo Pascual sa Kim Seon-ho Smile Challenge humakot na agad ng 3.3 million views. Say naman ng netizens, wala raw talagang kupas ang nag-iisang Papa P. Habang hirit naman ang isa pa, ba't parang pabata ng pabata ang aktor? Sa aming pagbabalik, 6 na miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sumuko sa Sultan Kudarat. Sa MBC TV Sports, Petrogas Angels natitirang Philippine representative sa AVC Women's Champions League. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Makataon na sahod para sa mga nasa probinsya ang nakikitang paraan ng trabaho party list para mapaluwag ang daloy ng trapiko sa Metro Manila. Giit ng partido, mahalagang maikalat ang trabaho upang hindi magkumpulan ang mga manggagawa rito sa Kamaynilaan. Nagbabalik si Edniel Parosa. Isinusulong ng 106 Trabaho Party List ang paglikha ng mga trabahong disente ang pasahod sa probinsya ngayong lumalalang traffic sa Metro Manila. Inihayag ito ng 106 Trabaho Party List sa kabila ng matinding trapiko ngayong nagsisibalikan na ang mga pamilya sa NCR dahil tapos na ang Holy Week. Ayon sa 106 Trabaho Party List, kung mataas o maganda lang sana ang pasahod sa mga probinsya, makatutulong ito upang ma-decongest ang traffic sa Metro Manila. Sa ganitong paraan kasi, sinabi ng 106 Trabaho Party List na makakalat ang job opportunities sa mga manggagawa mula sa mga malalayong lugar at upang hindi na sila dumayo pa sa NCR. Una rito, ay sinusulong din ng 106 Trabaho Party List ang mga reforma patungkol sa tinawag na provincial rate ng sahod. Sinabi ng 106 Trabaho Party List na dapat magkaroon ng living wage ang bawat manggagawa upang maging akma ito sa kasalukuyang sitwasyon ngayon. Matatandang isinusulong ng 106 Trabaho Party List ang investment sa regional industries, infrastructure development at incentives sa mga negosyo upang makapaghanap buhay ang mga ito sa labas ng NCR. Sa ganitong paraan, sinabi ng 106 Trabaho Party List na mas makagagawa ito ng balancing economic landscape upang hindi na rin mapalayo ang mga Pilipino sa kanilang mga bayan.
Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang isang individual sa banggaan ng motorsiklo sa Agno, Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Banggaan ng motorsiklo sa Agno, Pangasinan, isa patay, isa sugatan. Nakaburol na ngayon sa kanilang tahanan sa Barangay Alyabon, Agno ang mga labi ng nasawi na si Herminio Nisisito, 58 anyos, magsasaka matapos masangkot sa aksidente ang minamaneho niyang motorsiklo. Sa ulat ni Agno OIC Chief of Police Captain Arnel Tamayo, naganap ang aksidente sa Barangay Road ng Barangay na Matukan kung saan ay tinatahak ng motorsiklong minamaneho ni John Ray Nubera, residente ng nasabing barangay, ng aksidente na magkabanggaan ng magkasalubong nilang motorsiklo ni Nisisito kung saan inapuruhan ito sa ulo habang minor lamang ang tinamong injury ni Nubero na kapwa ay tinakbo sa Agno Rural Health Unit, subalit idineklarang dead on arrival na ni Dr. Joseph Lopez si Nisisito. Ayon kay Police Master Sergeant Michael John Oguan, investigation on case, bukas ay nakatakdang mag-usap sa police station ang pamilya ni Nubero at ang mga naulila ni Nisisito para sa posibleng amicable settlement. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao Oriental. Mabilis na narespondihan ng kapulisan ng Baganga Municipal Police Station ang isang bangkay na lumulutang alas 6 ng umaga, Abril 24, 2025 sa sitio Batinaw, Barangay Salingkumot, Baganga, Davao Oriental. Ayon sa inilunsad na investigasyon ni Police Corporal J. Daclan, investigador ng Baganga MPS, nadiskubre ito ng dalawang mangingista sa lawan ng 13 metros ang layo. Nakasuot ng pantalon na may sinturon ang biktima at nasa state of decomposition. Kinilala itong si alias Biano, 77 anyos, may asawa at residente sa Purok Angels Trumpet, Barangay Lukod, Baganga, Davao Oriental. Sa nasabing investigasyon, napag-alaman na walang nakitang foul play sa pagkamatay ng biktima na kilala rin na may karamdaman na Alzheimer's disease. Sa kasalukuyan, ang bangkay ng biktima ay nasa Ignacio Morales Funeral Parlor sa sitio Manguwak, Barangay Lukod, Baganga, Davao Oriental. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Bangsamoro Region. May panibagong pagsuko ng mga former violent extremists mula sa hanay ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na voluntaryong sumuko bitbit ang kanilang mga armas sa hanay ng 2nd Mechanized Battalion sa Barangay Kalandagan, Tacurong City, Sultan Kudarat Province. Sa impormasyon mula sa Makasag Battalion, ang 6 ay formal na ipresenta sa headquarters ng 1st Mechanized Brigade sa Camp Leono sa presensya ni na Brigade Acting Commander Colonel Ronel Manalo at Provincial Vice Governor Raden Sakaluran. Kasamang ipresenta o turnover ang mga armas na isnuko ng 6, isang unit ang Garand Rifle, isang unit ang M203 Grenade Launcher, isang M79 Grenade Launcher, isang unit ang RPG, isang unit ang homemade 50 cal Barrett Sniper, at isang homemade Ingram SMG submachine gun. Ayon sa military, itinago muna nila ang pangalan ng mga sumukong BIFF dahil sa nagpapatuloy manong operational security operation sa mga natitira pang BIFF sa kanilang area of operation. Umaasa naman si 2nd Mechanized Battalion Commander Lieutenant Colonel Prelmax Lodriguito Jr. na may susunod pang voluntaryong susuko mula sa hanay ng BIFF dahil sa nakikita manong sensiridad ng pamahalaan para sa isnusulong na kapayapaan at pag-unlad sa bahaging ito ng Mindanao. Para sa MBC TV Network News, RH19, June de Makutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala nang kawala ang wanted sa Calbayog City sa Samar matapos ang halos mag-aapat na taon na pagtatago dahil sa kasong isinampa na panggagahasa. Nahuli ito sa Barangay Tabawan, Calbayog City sa Samar ng Police Calbayog CPS at First Samar Provincial Mobile First Company. Ayon sa report ng PNP Calbayog, ang wanted na kilala sa kanyang alias si Iloy ng Barangay La Paz, Calbayog City. Taong 2020, ayon sa report ng PNP, nang ibaba ng korte ang warrant of arrest sa paglabag sa Republic Act 8353 o Anti-Rape Law ng 1997.
kasagutan. Walang piyansa ni nilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan. Matapos ang ilang taon ay natunto nito sa lugar na pinagtataguan. Nakapit na ito ngayon sa Calbayog City Lockup Detention Facility at nakatakdang iharap sa korte. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang high-value individual ang nasa kote ng mga otoridad sa isang follow-up operation sa bayan ng Limay, Batan kung saan nakumpiska ang tinataywa na 75 gramo ng hinihinalang illegal na droga na nagkakalaga ng humigit kumulang sa 1,190,000 pesos. Ayon kay Bataan Police Provincial Director Colonel Marte Salvadora, ang pagkakahuli sa sospek ay resulta ng mas pinalawak na operasyon na konektado sa naunang pagkakaresto ng ilang pang individual na sangkot sa illegal na droga sa Balanga. Ito may mga follow-up yung mga tropa natin dahil may nakuha na sila. Actually, ito karugtong daw nito yung mga nahuli doon sa Balanga. Oo, kaya nag-cooperate yung tropa natin, ang COP ng Limay, bagong-bago ang COP natin, Major Tesin. Ito, naarakuha nga nila. Wherein, makita natin ang laki, no? Ang laki ng drugs, no? 175 grams o worth 1,190,000 pesos. Lumabas sa investigasyon na ang nakumpiskang droga ay galing umano sa Muntinlupa at pinaniniwalang ang bayo ng suspect na una nang naaresto ang siyang nagpapadala ng mga mensahe upang ipapick up ang kontrabando sa Muntinlupa. Pangatlong beses na raw itong suspect na nagbabagsak ng droga sa Bataan bago tuloy ang naaresto sa bayan ng Limay. Ang pagkakasabi niya, ito kasi Bradley, yung suspect na naresto natin, ay nanggaling daw sa Muntinlupa, which is yung bayaw niya na nahuli, na nandoon, siya daw yung nagte-text at may pinapapick up. Actually po, ang sabi niya is pangatlo na daw ito, yung transaction niya. Pagdadala sa Bataan? Oh yes, pagdadala sa Bataan from doon, Muntinlupa, papunta dito sa Bataan. Sinabi pa ni Colonel Salvadora, una nang nahuli ang isa pang babae sa Orion na may dalang droga na nagkakalaga ito na mahigit sa 600,000 piso. Malaking kabosan di umano ito sa droga na ikinakalat sa probinsya ang matagumpay na pagkakadakip sa sospek. Nagpapasalamat si Colonel Salvadora sa kanyang mga tauhan at nananawagan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang magsugpo ang illegal na droga. Para sa MBC TV Network News, RH37 Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang Filipino game na sack race sa mga nilalaro sa tuwing may recreational activities sa school o mga team building. Ito ay karera kung saan ang mga kalahok ay kailangang ipasok ang kanilang ibabang katawan sa sako at saka magpapaunahan sa finish line. Pero ang twist ng isang school na ito sa Cagayan ay imbes sa katawan ay sa ulo ipinasok ang sako. Kaya naman walang makita ang sumasali. Ang nakakatawang karanasan ng isang sumali rito, panoorin sa report ni Dustin Bayo. Napuno ng katatawanan ang gymnasium na ito sa eskwelahan ng Cagayan State University Andrews Campus dahil sa pinatupad na kakaibang twist sa kilalang Filipino game na sack race. Sa halip kasi na gamitin ng traditional instruction ng game na sa katawan ipapasok ang sako at saka magpapauna sa pag-ikot hanggang matapos ang lahat ng miyembro ng grupo, ay tila hindi ito ang nangyari. Ang kakaibang twist kasi ay sa ulo sinotang sako, kaya naman ay walang makita ang mga lumahok habang lumulundag papunta sa iikutan nito. Halimbawa na lang ng uploader na si Jaylor de los Santos na siyang makikita sa harapan ng video. Noong magsimula ang karerahan ay medyo tuwid pa ang tinatalon nito, pero nag-iba na nung nakaikot na ito. Imbis kasi sa grupo niya ito dumiretso, ay nagdire-diretso ito sa side ng mga nanonood at muntik pa nga itong matumba. No effect naman ang nagsilbing guide dahil muli ito napabalik sa mga audience. Hanggang sa inawakan na ito ng babaeng guide upang ipunta sa tamang direksyon. Pero habang papatapos ang video ay makikita na muli na namang siya napunta sa side ng mga audience. Ang danas na ito ni J-Lo ay naghatid katatawanan hindi lamang para sa mga nanonood kung hindi pati na rin sa online.
may nagbahagi ng comment na imbes raw na pagganun ay naging pagganun. Habang ang ilan ay tila napansin na kung ano nga ba ang uunahin nating guide, kung tatawa ba ito o tutulungan si J-Lo. Sa uli sinabi ni J-Lo sa caption na it was fun pero embarrassing din para sa kanya. Ang video na yan ay umabot na nga sa higit 20 billion views sa TikTok at higit 200,000 likes. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, isang team na lang ang pag-asa ng Pilipinas sa AVC Women's Champions League. Yan ay walang iba kundi ang Petrogas Angels. Makaraang malaglag at bigong makaabante ng dalawa na Philippine Reserve of Representatives na Creamline at PLDT. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Nauwi sa kabiguan ang kampanya ng Creamline Cool Smashers at PLDT High Speed Hitters matapos ang kanilang pagkatalo sa kanilang quarterfinal matchups sa 2025 ABC Women's Champions League na ginanap sa PhilSports Arena nitong Huwebes. Tuluyang nawalan ng pagkakataon ng dalawang kupunang Pilipino na makapasok sa podium matapos matalo sa straight sets. Ang Creamline kontra Thailand's Nakhon Ratchasima at ang PLDT naman laban sa Setizu ng Kazakhstan. Sa kasalukuyan, ang Petrogas Angels na lumalaban bilang kampiyon ng PVL All-Filipino Conference ang tanging pag-asa ng Pilipinas para sa isang podium finish. Sasagupain nila ang Baek Motor Volley Club ng China sa ikalawang araw ng quarterfinals mamayang gabi sa PhilSports Arena. Muling nabigo ang Creamline na makatawid ng double-digit scoring ang kanilang mga players sa ikalawang sunod na laro. Pinangunahan ng Russian import na si Anastasia Kudryashova ang Creamline na may 9 points at sinundan ni Bernadette Points na may 8. Limitado sa 2 puntos ang American import na si Erica Staunton na siyang naging top scorer nila sa unang laro. Sa ibang laro, hindi rin nakasabay ang PLDT laban sa mas matataas at mas manalakas na blockers ng Setizu. Umabot sa 12 ang blocks ng Kazakh squad sa buong laro, kung saan 6 dito ay nanggaling pa sa unang set. Nakipagsabayan ng PLDT sa unang bahagi ng sets, subalit hindi nila nakayanang tapatan ng endgame surge ng Setizu na nagpaalis sa kanila sa tournament. Nanguna si Savvy Davison para sa PLDT na may 13 points at 9 excellent digs, sinundan ni Wilma Salas na may 11 points. Nagpakita rin ng matinding depensa ang kanilang team captain na si Kat Arado na nakapagtala ng 17 excellent digs at 6 receptions. Samantala, matapos ang kanilang mga pagkapanalo kontra sa mga Pilipinong kupunan, magtutungo ang Nakhon Ratchasima at Setizu sa semifinal sa Sabado, April 26. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw na ng Biyernes, April 25, 2025. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.